Time to go live. Okay, we are live again. Kumusta po ang ating evening tonight? So kahit, mag-ano na, midnight na, makapag-live lang tayo, makapag-share lang tayo ng opportunity. Opportunity tayo palagi. Bakit opportunity tayo palagi or palagi ating mapag-usapan? Kasi ito ay malaking tulong para sa atin. Ito po, hindi lang tayo nagse-share ng business, kundi nagse-share po tayo ng opportunity na solusyon para sa ating mga pangarap sa buhay. Bakit ganito ba kagigil tayo na mag-share ng opportunity nito? Dahil ba tayo po ba ay low energy? So, bakit gaano ba talaga kahalaga ang energy being, entrepreneur? Hindi lang naman pang-entrepreneur itong energy kundi magagamit natin ito, sa ating pang-araw-araw, sa ating mga ginagawa, kung ano man ang mayroon tayo, 'di ba? Anong career tayo, empleyado or may sariling business. So, napakahalaga yung energy natin. So, energy is kumbaga para sa atin, 'pag low energy tayo, may gusto tayong gagawin sa ating pang-araw-araw nating mga ginagawa. Kumbaga hindi tayo magiging productive, 'di ba? But ang pagiging energetic natin, magkaroon lang tayo ng energy once magkaroon tayo ng positive mindset. Positive, magiging positibo lang tayo sa ating mga, ah, araw-araw. Kasi kung negative tayo, natin, ano bang magagawa natin? So, sa pagiging, procrastination yung mamaya ko na gagawin 'to kasi gano'n. Kumbaga marami tayong dahilan, maraming dahilan 'pag once, ah, kumbaga ayaw, hindi gusto gagawin, pero 'pag gusto mo talagang gagawin, magkaroon ka ng energy. At energy, kapag may ng energy, may action, 'no? Then, doing action kahit hindi natin gusto, but gumagalaw yung katawan natin, tinatrabaho natin yung dapat nating tapusin, trabahuin, doon tayo magkaroon ng energy. May unti ng energy katawan, then that energy to, momentum. Momentum na talagang magkaroon ng focus. That momentum, will create or will lead to success na magiging matagumpay tayo sa ating mga ginagawa. So, sa live natin tonight, even though is midnight na, nagse-send lang tayo ng, invitation sa ating mga co-business owner, sa ating mga CEOs. Kumbaga mayroon tayong madala dito sa ating live tonight na makapag-share din. Ano ba kaganda or kahalaga ang energy natin para sa pagdating sa ating ano ang maging natin. So, everyday is kailangan natin ng energy. So, makukuha natin yan sa environment, sa ating surrounding, sa kapaligiran. Then of course, create na magkaroon ng ignition, ma-ignite yan through our action, 'no? Ah, kasi pagod ka tapos, duty ka lang nakahiga, hindi ka makapag-create ng energy. But pagod ka pero since meron kang gustong gagawin, tatayo ka, gagalaw ka, that the time na makapagsimula ka sa iyong gustong gagawin, that's the time na unti-unti yung energy mo is, um, talagang makapag-create, So, by taking action is yun po magsisimula na magkaroon tayo ng ayun motivation. Then yun na maghalo-halo na yung mga positive things na bang aan sa'yo. Kung ano man gaano man kabigat yung bagay na tinatrabaho natin. Pero 'pag once mayroon tayong energy, is talaga bang hindi mo namamalayan yung bigat is paunti-unti na gumagaan. Pero napakagaan na isang bagay 'pag wala ka talagang isang energy, lahat ay bumibigat ito kasi magkaroon tayo ng doon sa ating pagma-mindset, sa ating pag-iisip na para bang kung napakaliit na problema tapos, talagang due to na hinahawakan mo yung problema sa hindi mo binibigyan ng solusyon, hindi mo lang namamalayan na mas lalo pang bumibigat yung problema mo dahil napasukan na yung mga negative things, negative na nagsisimula sa ating pag-iisip. So, bakit napakahalaga yung energy sa'tin kasi will create the courage to do something, nandoon tayo sa
mga necessary things na puwede natin iyon mai-apply sa ating, gusto marating. Gusto mo magiging successful sa isang araw kung ano man gusto mong gagawin, 'pag wala kang energy talaga, talagang para bang tatamarin ka, 'di ba? Tatamarin ka kasi wala kang gana kumain, lahat na lang walang gana, eh. Pero 'pag once may gusto ka talaga like for example, gusto mong pumunta sa ano bang kahilingan mo? Gusto mong maglaro ng basketball tapos, um, 'yun ang gusto mo talaga. Kahit pagod ka, pero 'pag once sabi, "Pare, tol, laro tayo." 'Pag sinasabing laro tayo, go ka kasi 'yun ang passion mo. So, kung ang business na 'to, mayro'n kang sariling business, being CEO, ito ang passion mo, what if talagang magkaroon ka ng energy. 'Di ba? Magkaroon ka ng lakas ng loob na gagawin mo ang isang bagay para lang parang parang magkaroon ng resulta, magandang resulta. So, hindi ako nagkakamali, nagse-send ako ng invitation sa aking mga CEO at hindi lang CEO basta CEO, naho-hook natin ang the mother of Kizuna, si Coach Lynette. Coach, magandang gabi po. Na-hook ang Kumbawa ating nakuratan ko sa invitation, sa link. na-hook natin. Kumbawa po, bro. Thank you so much Coach sa pagpasok, eh. May Mm. mga iba pang co-business owner natin dito na naririnig natin yung live diyan Coach. Ah, so? Opo. Wala man. May noise? Opo, hmm. So ka na, I close everything. May noise ba, bro? Coach, Daijoubu? okey na? Daijoubu na, daijoubu na. Okey, daijoubu. Ay sorry, sa akin siguro, nanonood ako ng live kanina, 'yun ba siguro. Kaya nag-volume ako ngayon kasi hindi kita marinig baka 'yun po, sorry. Oo. Thank you so much Coach na-hook kita, then Naku. nagbabakasakali lang ako na may mga co-business owner tayo na madadala sa aking page. Kasi gusto kong may connect yung energy na mayro'n ako dito ngayon. Especially sa kakatapos lang ng meeting natin na ang topic natin kanina is about energies, that is the important thing sa atin na sa pagiging CEO, na hindi lang sa pagiging CEO, na kahit sa mga empleyado 'di ba 'pag wala tayong energy Coach, para bang matamlay, wala kang Hmm. gana, 'di ba? So, hindi ka inspired sa iyong ginagawa. Hmm. Pero 'pag mayro'n tayong tinatawag na passion, like what we are doing now na being CEO, nandito tayo sa digital business owner, nakaka-inspired, Hmm. na kahit pagod ka pero 'pag sinabing, "Bro Ricky may meeting mamaya." Okey go, go tayo. So bago ako magpatuloy na padaldal tayo, so Coach can you introduce yourself? Alam ko naman maraming nakakilala pero marami pang, alam kong, 70,000 approaching yung followers Hmm. mo, may mga hindi ko pa masyadong kilala, you can introduce yourself po. Thank you, bro. 'Yun kumbawa po, happy midnight sa inyong lahat. So, medyo low na ngayon akong voice kay, gabii naman kayo na tungang gabii Gabi. na. Sa mga 'di nakakilala sa akin, si Lynette pa ito, tubong Davao Sisang. Ay, si Ate Rosalie go daw siya. Go pasok sa Forward ano, siya ng link, bro. So, mag-send ka ng link sa tubong ano Davao, niyo. isang Bisaya po. Forward na lang yung na-send sa akin. Okey. By your phone, bro. Sige po, Coach. Ito, isang Bisaya. So, 15 years na po today dito sa Japan. Kaya grabe ang energy and natugma yung aming topic which is energy. Yeah. And then doing this business for 5 years and a half and 4 years na po akong full-time dito. Isa po akong educator dati sa Pilipinas and dito sa Japan, isang Kaigo Fukushishi po or caregiver na national license holder po. Pero hindi po yung mga holder na yan po, mga diploma na yan ang dahilan bakit ako naging successful sa business. Ang dahilan po is just one thing. That is one thing. Ano kaya yung one thing? That is energy. Yay! That's Lynette po.
Yes, thank you so much, Coach. Yun po, may isa tayong, CEO na magiging guest din natin tonight. So, actually, Coach, thank you so much kasi hindi ko inasahan na makapagbigay ka ng time ngayon na mayroon ka pang natitirang energy. Ay, yes. Pero 'Pag nasasabi business ko hindi ako mauubusan. yun na nga nasasabi ko, gusto kong anuhin, bakit natanong ko, ba't may natitira kang energy na alam ko naman ang energy mo ay walang katapusan, eh. Kasi Mm. kung energy natin ay nag-low down lang siya, hindi ibig sabihin nauubos. Kasi kung, wala tayong energy, wala tayong lakas, wala tayong Mm. courage to do something na maipagpatuloy natin yung ginagawa natin ngayon, hindi ka magiging successful sa business na 'to kung wala kang energy. Kasi that energy will create the courage to do more, na that energy na makapag-create ng, that courage na makapag-create ng momentum, that momentum will leads to success. Kaya yan si Coach Lynette, more than 4 years na tama Coach, pagiging, full-time entrepreneur. So let's welcome ang another co-CEO dito sa digital business. Ayan! Ayun! Nakahabol. Yay! Magandang gabi sis. Thank you so much Naglaba for pa ako. naglaba pa. So ganun ang energy ba talaga sa mga CEO? O Midnight. so sa midnight ni Sis, can you introduce yourself first? Yes. Hi, my name is Rosalie Sato, a single mom of 3 and living here in Japan. I doing this business na matagal na rin ako dito. Congratulations. And I was so grateful and thankful kasi dahil sa business talagang nabago yung buhay ko. Hindi lang ako ang nabago, for my whole family, yung mga nasa paligid ko. So back to you. That's me. Yeah, thank you so much. Since yung dalawa natin mga guests is napakilala na sa kanilang sarili, ako hindi pa. So, nasubrahan tayo sa energy. By the way, ako nga pala si Ricky Llanos from Surigao del Sur, Philippines, province, isang tunay na Bisaya. Maayong gabi sa atong tanan, sa atong mga kahigalaan diri sa kahanginan. So, nandito Bisaya. So, Bisaya ning dako, mayong gabi. So, magpatuloy lang ta sa atong mga ginagawa. So, bakit anong sige ra Tagalog diri kasi we are using our Filipino language na para maintindihan ng lahat kasi si Rosalie hindi naman niya maintindihan ng Bisaya kundi ang kabalanan niya is mayong gabi bro. Tama sis? Dili ako marunong Bisaya. Hindi siya kabalo mag-Bisaya, hindi niya maintindihan. Kaya puro kami Tagalog dito. But yun nga, hanggang ngayon is umabot kami ng 11 para lang makapag-live. So ganun ang energy namin. Dinabanggit ni Sis Rosalie, medyo matagal na daw siya dito pero mas matagal sikot sa amin dito. Bakit ganun matagal? Tigulang na. Tigulang na sa business. So talagang yung foundation is talagang strong foundation na nagkaroon ng strong foundation. So diyan natin makikita ang isang business kung gaano siya ka-legit. Pag once may magsasabi, matagal na ako dito, tapos energetic pa. Kasi nandoon nabibuild na being an entrepreneur through this business. Kasi masasabi ba natin na matagal na ako dito pag once 1 year ka pa? And then, yung bang hindi ka pa stable sa business? Pero more than 1 year ka pa, 2 years ka pa lang sa business, masasabi mo, I'm proud myself for being a digital business owner. Masasabi mo yan just because of your experience, then ikaw na nabibuild dito. Then, of course, kung paano ka nagkaroon ng self-growth, hindi lang yung bank, di ba? Kasi, ang pinaka-importante kasi tayo dito is the way kung paano tayo nagkaroon ng transformation being who we are. Coach, ano bang magaganda nating about sa energies? How's the important the energy natin pagdating sa being CEO? Sabi ko nga, hindi ako naging successful dahil sa aking mga diploma. Pero naging successful ako dahil sa energy na may pinaguhugutan din. So for me, I will label the word energy as one
huge, ang tawag nito, currency of success. Na kung wala tayong na kung meron tayong energy, positive lang tayo. Na kung may energy tayo, we can do everything. And at maraming scope ang energy na. That is, maraming aspects. One of that is emotional natin. Kapag may energy tayo, ibig sabihin, ano ba tayo? Ano ba? Low or down? Low or down daw? Up. Up or down ang emotion? Up, di ba? And then, pagdating sa mental, pag meron tayong energy, ano man yung pag-iisip natin, positive or negative? Positive. Positive na. And then, sa physical natin, pag may energy tayo, na ganyan ba or ganyan? Smart. Ganyan. Smart ang posture natin. So, ibig sabihin, lahat ng iyon, emotion natin, tayo ang nakakakontrol, yung ating pag-iisip, tayo ang nakakakontrol, and then yung physical, yung ano natin, yung state natin, na physical state ay tayo din yung may control. So, we can create, we can control our energy. Kapag nakaramdam tayo ng low moments, kasi tao lang tayo, di ba? Ang daming circumstances nangyayari sa ating buhay. So, in job, in personal, and kung saan-saan. So, it will affect our emotional, our mental, and our physical, yung actions natin, yung posture natin. So, but we are in control of that. Hindi dahilan para magbaba ang ating energy or yung ating momentum because of other people. But the main reason there is us. Ano nangyari sa akin? Gumagalaw na ako dito. Energetic si Coach. Energetic. So, kaya I consider this energy as currency ng success. Na dahan-dahan talaga nating makikita ang resulta ng ating business at yung success na pinapangarap natin kapag meron tayong energy. Ibig sabihin, ang ating trabaho is just to maintain the energy. And isa sa maka-maintain ng ating energy or momentum is sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating business. For example, tayo, pag-aaral ng ating business kasi paano ka magkakaroon ng energy, ng conviction, ng kasiguraduhan kung hindi mo inaaral. So, mag-aral ng step by step at parang kung sa bata pa, o kung human being pa, kainin mo kung anong nakakain ng nanay, kainin mo anong kaya mo, and habang lumalaki din, dumadami din yung nakakain mo. So, the moment na marami ka nang nakakain, nag-grow ka na, nidako na ka, kung tao pa ka, nidako na ka, so doon mo na malalasap yung success, yung bunga ng iyong pagkain ng mga nakahain para sa'yo. So, dito sa business, lahat po ay hinahain, lahat ng kailangan ng putahe po. So, ikaw na lang talaga yung kulang para kakain ng nakalapag na. So, ibig sabihin, ang business po, hindi siya mahirap. Hindi siya mahirap, Kasi, ang energy lang natin, ang ating sarili lang ang ating i-maintain, i-sustain natin kung ano yung meron tayo, at i-develop natin kung ano yung wala pa tayo. I-discover and i-develop, i-polish. So, it's not a problem, discovering and developing the energy, but kasi provided po siya, kung ano yung pampa-boost ng energy. So, yun lang po. Ang currency po ng success is energy. Yes, thank you so much, Coach. Ano bang, okay na bro? Ano bang tanong mo? Okay na. Arigatou gozaimasu po. Kasi yun po, tama ka naman din, Coach. Saka napakaganda yung natin dito, yung bang especially sa ating training site, especially we are under your coaching program, Coach, na nagbibigay ka ng learnings. Kasi nagkaroon ng alignment Kasi, alignment. Kasi, paano natin gagamitin yung energy kung hindi natin alam kung saan natin i-apply Energetic ka nga, without any knowledge, idea about the business, kung paano mo ito ipapatakbo, mahirapan ka mapapagod ka lang, ma-burnout ka lang, di ba? Magiging exhausted, tama po ba? So, kaya napakaganda yung magkaroon tayo ng alignment kasi just like ibang magkaroon tayo ng magandang frequency, di ba kailangan may tuning? Makinig tayo ng radio station or mga ganun na mayroon tamang tuning So napakaganda kasi nandito tayo sa Quezon na Family. Nagkaroon tayo ng tuning na magkaroon tayo ng magandang frequency.
frequency that we are doing this business na magkaroon tayo ng more learnings going to success. Kasi energy is useless without any knowledge. So napakaganda. So yun para sa akin, napakaganda yung binibigay ni Coach kasi nandun yung pole of energy. Even though this time na mag 12 midnight na, Coach is always dancing. Yeah, just because of energy. So ganun napaka-ano tayo energy kasi start from being optimistic na we are always think about positive things. So napakaganda. Sis Rosalie, napaka-energetic din natin then the time na hindi natin maiwasan talaga sis na may moment na 'di ba ma-down tayo, Coach, sabi ni Coach, ma-down tayo. Paano mo na-overcome na talagang napanatili mo yung energy mo na hanggang ngayon nasasabi mo kanina na matagal na ako sa business but I am still here because of the system na we have, alam naman natin. Pero yung energy mo, paano mo yun na level up talaga na hanggang ngayon you are still smiling? Thank you for the wonderful question. Siyempre, everyday, nagbabago yung ating emotion, di ba? At Yes. hindi natin masasabi laging may energy tayo. At saka pinapasukan din tayo ng, we are human being, pinapasukan din tayo ng negative. But, in my case, lagi kong iniisip is, energy is the heart of universe. Kaya, kung ano yung itinatapo mo sa sa universe, yun yung babalik sa iyo. So, doon ako natatakot. Baka yung ibalik sa akin yung pangit na yung negative. Kaya si tweet na pag alam kong nada-down ako or nagkakaroon ako ng negative or nakakaano ko ng gossip or something like that, si tweet na I feel na I post. Pinupost ko yung sarili ko. Then think. Then I close my eyes. Then deep breath. Then yes. Pinipil ko talaga. I feel it. Minsan inaano ako ng mga anak ko, Mama, anong ginagawa mo? Parang akong nag-aano. Then I close my eyes talaga. Kahit 5 minutes lang or kahit 3 minutes lang. To release. Release ko yung yung negative. Kasi pag naano mo yung kung basta pagpagpag lang ba. Para ma-channel ko yung yung positive na na para makuha ko sa universe, 'di ba? Kasi kung basta ang bigat pag wala kang energy. Mas masarap yung magaan. Then the second na ginagawa ko, pag nag-ano talaga ako ng yung mga music na mapapasayaw ako. Nagsasayaw ako, para yung physiology ko mapaltan siya. Kasi I need that. Kasi ayoko nang bumalik doon sa time na dati nung hindi pa ako business owner. Talagang I feel na na talaga na exhausted ako. Ayoko noon. Ang bigat Hindi lang sa feeling at saka hindi lang sa mabigat yung dating ng ng flow ng life ko. So ayoko nun. Mas gusto ko yung ngayon na parang ang tingin kasi when comes of nagiging positive tayo, ganun din ang tingin natin sa ibang tao. Although kasi minsan tao lang tayo na nami-misinterpret tayo for being silent, something for hindi natin ma-express yung natin. But alam natin sa sarili natin, hindi naman tayo ganon. Parang you post, hindi mo na lang papansinin o hindi mo na lang
Kasi para maano mo yung energy mo. Kung ba yung ma-guide mo or ma-protect mo yung energy mo for the whole day. Para pagdating ng bago ka matulog, naandun pa rin yung energy. Then, mag-charge ka uli sa gabi. 2 times ako nagcha-charge sa morning. See to it na gumigising ako ng 5 o'clock 5:30 kahit natutulog ako ng almost minsan 2 na. Minsan Oo. may addict din eh. May kinaadikan eh. Minsan kasi meron akong something na pinapanood na about business or may pinag-aaralan. Hindi kasi ako honestly, hindi ako yung easy catcher. Hindi ako masyadong ganon. Merong mga tao kasing yung natural na talagang pinanganak na easy catcher ba. Ako naman, low catcher ako, but pag na-observe ko yan, talagang hindi siya nawawala. Talagang inaano ko siya. Nilanamnam ko ng husto at applying to myself. Kasi, ang sarap eh. Ang sarap pag yung tipong, you always in peace. 'Di ba? Parang, kahit na sa hirap ng panahon ngayon, parang hindi mo napipil. Kahit ang mahal na ng bigas. Parang capable kang bumili ng 10 kilos. Pagbukas mo na ay meron palang may natitira pala sa wallet mo. Ganon. Kaya energy is the best na talaga kasi pag wala kang energy, parang nabablock lahat. Pero pag may energy ka, parang ang gaan ng flow ng buhay, 'di ba? At saka although hindi ganoon kadali ang success kasi kung ganoon kadali ang success sana lahat na tayo. It easy to success, 'di ba? It's meron tayong mga time talaga na kaya minsan challenge tayo ng universe o ni Lord na hanggang saan ka or maraming binibigay sa yung challenge, pag na-absorb mo yon at mo, ready ka na. Yun ang pananaw ko sa sarili ko. Kaya sabi ko, I challenge yan. Pag binigyan ako ng strangle, hindi ko sinasabing strangle. Challenge! Yes! Thank you, Lord! Magsasayaw pa ako. Thank you, Lord, kasi at least yun sa challenge na yon, magkamali man ako, meron siguradong matututunan ako doon. At yun ang, pag natutunan ko yun ang may i-share ko sa iba. Di ba? Kung hindi ko matututunan yun, wala akong may share. Wala akong masyadong bit-bit. So, pag meron talagang maraming pagkakamali, thank you, Lord. Minsan, yung iba takot magkamali Kaya, mas masarap magkamali minsan kasi meron tayong natututunan. That's all! Napahaba! Back to you, bro! Yes, thank you so much. So, yun so sa mga ups and down ni Sis Rosalie, nakikita ko doon yung ina-apply din niya yung sa kanyang dapat sa sarili natin magkaroon tayo ng self-motivation na makapaghanap tayo ng mga ways o pamamaraan na sa sarili din natin is mamomotivate tayo. Now, we are not focusing the problem but we are focusing the solution. Na magduduel tayo doon sa problema is problema na ngayon So, find the solution, makinig tayo sa mga podcast. Like now, na nakapag-live kami, kung kayo nandyan kayo sa low energy, just listen our podcast tonight na marami kayong makukuhang idea dito na makapag-motivate sa iyong sarili na hindi lang, ibig sabihin naman din na mag-concentrate tayo sa external motivation, but kailangan natin mag-ano tayo sa ating inner motivation na we are the creator sa ating mga ginagawa. Dapat tayo po makapag-create ng energy sa ating ginagawa. Bumangon ka
para sa inyong mga pangarap sa buhay. Mag-take action para magkaroon ng energy. Magkaroon tayo ng positive mindset to take a good take risk sa mga opportunity like this na magiging passion nito, kasi pag once magiging passion nyo ito po ang laging ginagawa natin. Whatever it takes, inuulan ka man binabagyo, pagpatuloy mo pa rin kasi mayroon tayong patutunguhan dito. And lagi natin tandaan, huwag tayong mag-focus sa magiging resulta na banggit ni Sis Rosalie na pagiging successful sa buhay. Bagkus mag-focus tayo from where we are from and the origin to where we want to go, mag-focus tayo in between. Nandito tayo sa gap. Nandito yung challenges, law of energy, di ba? Lahat ng mga obstacles, trials na dapat natin ma-overcome. Ma-overcome natin, na ma-adapt natin yung having a good energy. Kukuha tayo kay Coach Lynette. Magiging good motivator si Coach Lynette. Mamotivate tayo sa kanyang success. Kung gaano siya ka-dedicated and very committed to this business. She love the community kasi nandyan tayo lahat. Kasama natin si Sis Rosalie. Coach, ano pa bang pwede natin maidagdag just to inspire people na nagkaroon ng low of energy? Ilang oras gusto mo, bro? Basta makarating lang tayo ng 1 hour, okay lang yun, Coach. Pag alas 12. Nagsasalita kayo, yeah, I love it. Ganun din, ang dami kong naiisip. So, yeah, I love that trials or mga problems ay challenge, because dyan tayo nag-grow, dyan tayo nagkaroon ng stretch. At pag may stretch, may pain. Pag may pain, may growth. Then, when we say obstacles, ang obstacles po is para siyang, kung isipin mo the word itself, is para siyang harang. Yes. Pero, pag inisip natin ang obstacle na harang siya, hindi ka makakadaan kasi harang siya. Pero what if, apakan mo ang harang? Maging apakan mo na siya instead of harang. Tumuntong ka dyan. Ibig sabihin, maybe you need energy, you need momentum for you to be able to makaganyan, makamaliit pa yung paa, baka bata pa, kaya hindi pa tayo makatuntong. So, kailangan natin mag-grow para makatuntong tayo doon sa obstacle na yun. So, patungan natin siya, hindi siya obstacle. And dahil doon sa nakatuntong tayo doon, nagkakaroon tayo ng energy because of the learnings, because of the experience, because of the growth, because of the pains, because of the lahat na experience sa buhay. So, ibig sabihin, life is happening for us, sabi pa nga ni Tony Robbins. And in addition, alam ko na i-share niyo na kagabi sa live ni bro, life is happening through us. Through us, ibig sabihin, nung nangyayari ang buhay, yung mga bagay-bagay sa buhay natin because of our decision, because of our perspective, because of our emotion, because of our beliefs, because of what we are doing. So, energy is everything. I mean, it's not sa lahat-lahat ng action natin, in every step natin, kailangan yun. Not energy alone, but of course, may mga dahilan kung bakit may energy tayo. Belief, faith. Why? Ano ang dahilan mo why you started a business? Why are you here? I remember Bro Ricky first attended the Zoom. I asked him, why are you here? Oh, yay! Agad ng time na yun Medyo, na-shock ako kasi iba yung facial niya. Pero, yun ang na-realize ko na I need clarity when I ask, when I deliver something. Kailangan ko munang i-explain kung ano yung intention ko. But, ang intention ko was, why are you here? Why you decided to start a business? Pero alam mo yung kasimula mo pa lang, sabihan ka, why are you here? Of course, sabi mo mag-attend ng meeting. So, you see, we learn as we go. So, dahil sa reaction na I learned from that reaction, even no words from him, I realized na hindi maganda yung pagka-deliver ko. Wala akong clarity. So, I realized na it's not about being para maging successful, it's not about being perfect. But we just need to grow day by day. We just need to embrace that being present all the time. Kasi pag wala kang absent, pag andoon ka palagi, pag grounded ka, you will really grow kahit may mga points na hindi mo napapansin na you're growing. So doon pag you're growing, you will be grounded totally. Na hindi mo inasahan na you will be grounded like that. Kagaya ko,
I never expect na maganito ako ka-energetic sa business. Bakit ko masasabing Queen of Energy? Parang hindi man siya maganda saying it by myself, pero masasabi ko talaga kasi even myself, I'm asking, tao ba ako? Kasi alam mo yung tipong kahit may pinagdadaanan ka, I love doing the business, I love showing up, na to the point of, this business is giving me an energy. Na kahit you Yes. feel down, kapag nakipag-usap ako sa business owner, nakapag-meeting, nakapag-live, I became energetic, bumabalik yung sino talaga ako, yung inside, lumalabas siya. Hindi kung ano yung pinagdadaanan, but really, it's my energy. Masasabi kong, I cannot live without your business. And, kekyoku naisip ko, God is giving me something, a deep meaning. Guided me to this business, to make this business a reason for me to do the mission. Kasi pag once you are aware na mission mo, na may passion kasi ginagawa mo, doon ka na huhugot ng lakas Hindi ka na maghahanap. But yun na mismo, ang business mismo ang ginamit ni God para maging instrument for me to grow, for me to be aligned with my purpose and everything. So, that's why hindi ko pagpapalit ang business na to. Because in this business, I found my purpose. Yes. Ayun, naging emotional na ako. Thank you so much. Yeah, thank you. Ano tawag dito? Gusto ko lang magkaroon ng clarity yung sabi ni Joke, nasabi nga ni Coach kanina, na tanong ako ng first time ako dito sa Zoom meeting. Bro Ricky, why you are here? So sabi ko, na-shock ako no. But for me, it's not bad for me. So kumbaga, na-shock ako kasi sabi ko, wow, si Coach nagjo-joke. It's just like she is open the door for me to enter the meeting. Na that's the time na sabi ko, wow, I'm welcome to this community. Kaya doon ako nagkaroon ng courage na nawala yung hiya ko, pagiging mahiyain. Yeah. It's not a bit bad for me, Coach, nung time na nagjo-joke ka. Kasi sabi ko, ang Coach nagjo-joke ng ganon, meaning to say, I'm welcome to the community. That's why nandito na ako sa community ngayon, nakapagsalita hanggang ngayon, just because of that joke. That joke will open the big door for me, even though kahit maliit akong tao. So, natouch ako nung sabi ni Coach na yung pinaka-importante kung anong ginagawa natin ngayon. Na hindi ko maipagpalit yung business na to kasi alam ko ano yung purpose ko dito. I'm doing this business, I live with purpose. Living with purpose, yun po ang mission ko, sabi nga ni Coach. Na magkaroon tayo ng sense dito sa business. It's not a big joke or joke, ano man ang dito tayo sa business. It's not a simple way doing this kind of opportunity. Kasi dito po, this is not only a business that we are sharing to somebody, but we share the solution para sa lahat. Na hindi ibig sabihin nagla-live lang tayo na walang purpose. Yes. Na hindi precious time ginagamit natin dito. We are using the precious time dito. Kinukuha natin yung oras natin para sa ating family, just doing live to share this opportunity para sa lahat. Although maraming hindi maintindihan dun kasi people, they are not wanting to get into a business kasi gusto nila magiging trabahante lang sila because wala pa yung tinatawag na urgency. But the people na naghanap ng solusyon sa matagal ng problema like me before, baka mapanood yung live na to, baka this is the right time na magde-decide kayo, magte-take action. So pinaka-importante lang dyan is mamaya si Coach ang CPE dyan. Ano bang tunin mo? So, yun nga yes, tama po. Napaka-importante kami dito. We are laughing because nag-i-enjoy kami sa aming ginagawa. This is our passion. Nagiging passion namin dito. Masasabi ko nga, I am doing live every day. It's not, kumbaga, hindi mahirap if you are doing your passion. So that is my asset.
doing live, makapagbigay ng time para sa ating mga kababayan. Masasabi kong my liabilities is I'm not doing good to everyone. Being a procrastination, hindi ako magla-live kasi pagod ako. It is a big liabilities para sa atin eh. Like for example na lang, yung bang lahat ng ilaw sa buong bahay nyo, lahat ng aircon naka-on, being a pagiging procrastination, tamarin, mamaya ko na uyupian kasi pagod pang magpahinga dito. That is a liabilities, no? Kasi umiilaw lang siya, hinayaan mo eh. Ikaw pa rin mag-sacrifice. Kaya para sa akin, wala akong karapatan mag-standby na walang ginagawa na tama. Kasi ang meter ng mga kuryente sa bahay, tubig, gas is talagang still continuous umiikot. Kaya wala akong karapatan na magpahinga. Kaya everyday nagtatrabaho ako, then I'm doing this business kasi I am building this business for my future. Thank you so much, Coach, ng pahaba. Actually, may mga ano ka? Ikaw na lang mismo muna mag-ano sa ating mga viewers. Bigyan natin ng task si Sis Rosalie. Hindi ata siya naka-login, bro. Ako na lang mag-pindot, ate. Gumin pala. Ikaw na, Ate Rosalie, go. Ayun ang ating mga viewers. Hello, Sis Jing Sabido. Hello hello brother Oscar sa Modesto po. And then ako yan. Hello, Jonaline Kasipli Wada. Otskarisama po. Otskarisama. Hello. Thank you so much, bro. Ano talaga? Hello, Bro Christian. Good evening po. Hello, Sis Armin. Good evening po. Yuhu, lahat ng fire energy ng Kizuna. Yes. Hello, Bro Ricky. Hello, Sis Connie. Hello po. Yes, thank you. Yes, grabe tayo. Mga on fire. Hello po sa inyong tatlo. Hello. Hello, Sis Mase. Hello from Osaka. Oh. Yes. Yes. Thank you so much, Sis. Yes. Natawag kita, Sis, kasi alam ko mayroon ka pang energy na may bibigay. This May. So, Coach, sitting tayo. Call to action eh? Yes. Yan. Ay, may humabol po, ate. Hello, Sis Arlene. Otskarisama. Hello. Free attendance. Nag-attendance si Sis. From Tutori. Thank you. Perfect attendance si mga Agila. Ayan. Bago po mag-good night, this is a sweet dream message po para sa inyo. Kailan po ba ang birthday nyo? At kailan po yung last na may birthday gift kayo sa inyong sarili? So if you are watching this live or replay, kung saan nyo ito makikita, direct message po kayo sa taong yun para mabigyan muna po ng gift ang inyong self sa birthday dito 2025, either belated or advance. So, kailangan natin yan atupagin yung gift natin sa ating sarili. We can guide you. Ano yung magandang huge gift para sa inyong self, which is very affordable, very doable kung paano mo siya ma-reach. Hindi siya yung quick agad na bubuksan mo agad yung regalo, but sisimulan mo po yan and then tatrabahuin natin together. So that is starting this business. Kung ikaw ay gusto mong makaahon sa buhay at gusto mong gumanda kahit papaano and gusto mong makatulong ng maraming tao, and of course, before maraming tao, unahin mo na yung sariling pamilya, parents, or if you're a breadwinner. And of course, may mga anak ka na nakatapos ng pag-aaral or nag-aaral pa. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, basta nangangarap kang gumanda yung buhay mo, this is the perfect gift for yourself. Na we started from zero knowledge, walang laman ng bangko, pero ang masasabi lang, you need an investment in this business. But
siguro may 15 between the bracket ng salary mo monthly sa work mo ay 15 to 20 lapad. No matter what, ano yung ginagastusan mo, basta meron pong ganon, na income monthly, pwede kang magsimula ng business. And this is the only business wherein you can start very flexible na instead mag-iipon ka ng pera para pang simula mo ng something business. Dito, makapagsimula ka na kahit wala ka pangmulang kapital. Kasi while nag-iipon ka, nabibuild na yung business mo through using our system, through using the mentorship in this business, through using the community that we have, local and global. And doon mo mapapatubo yung business mo ng dahan-dahan kahit nag-iipon ka pa ng pangkapital mo. You cannot see the business like that. And very affordable po siya. And hindi mo kailangan magaling kasi merong training na video-based, merong mentorship, merong coaching. Ibig sabihin, the 100% job, task in the business mo ay around 20% lang yung gagawin mo. Ano meron sa 20%? Mag-aaral ng training based sa bakante mong oras, based sa oras mo. And isang oras, at least sa isang araw, okay na. How I started, 1 to 2 oras per day. On my 12-month, naging stable na yung business ko. On 17 months, nakapag-retiro at 35 years old. And until now, ito lang po yung ginagawa ko mainly, praise God for that. Helping people to build their business. Yeah. And for details, of course, contact lang anytime and we can guide you step by step if you are willing to take the step by step para trabahuin natin yung pag-build ng iyong freedom, the best gift ever na matatanggap mo para sa sarili mo, para sa buong pamilya, at mission mo sa mundong ito. Because we are God's creation to support all the abundance na created na para sa atin. Kailangan mo na lang i-reach through this great vehicle, digital business here inside po. Thank you so much, Coach. Sis Rosalie, thank you sa oras na makapagbigay tayo ng time para sa ating mga viewers. Thank you so much everyone sa mga papanood ninyo sa aming mga next live. Isa ito sa mga agila na nandito na magbibigay ng solusyon. Yehey! Mga energetic. Yeah. Bye-bye everyone. Thank you po. Thank you. Bye-bye.